Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Tiyak, matataranta na ang mga DDS nito. Ang tanong, malulusutan kaya ito ni Sara Duterte? O eto ho mga ka-action, bago ho tayo magtuloy-tuloy, pakinggan at panuorin po muna natin. Ito si Congresswoman Attorney Laila De Lima. Credit or courtesy po sa video ng News 5. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, Ma'am Insert. Nakatanggap po ako ng sulat galing kay Mr. Madiarga. It was a letter, a handwritten letter, dated November 17. Nagpapatulong po siya sa kanyang mga kaso. Ang sabi niya, doon sa handwritten letter, it was a handwritten letter course through his lawyer, Attorney Palad, na ang sinasabi niya sa kanyang letter ay ginigipit lang daw niya siya dahil sa kanyang mga naging akusasyon laban kay Attorney Harry Roque. Doon sa kanyang, ang sinasabi niya sa kanyang letter is that dahil meron siyang sinampang kaso about land grabbing somewhere in Mariveles, Bataan. Of course, I do not know tungkol dyan sa kaso na yan. But that is the content of his letter. So as I said, it's dated November 17. Course through his lawyer. And then, nung nagkaroon nga ng affidavit, which was notarized November 29, I received that copy of the affidavit. At syempre nakita ko, napakasensitibo, napakabigat ng kanyang mga akusasyon laban, hindi lang laban sa kay VP Sara, kundi meron din siyang mga sinasabi tungkol sa dating Pangulo. Meron siyang mga nabanggit na mga personalidad. Meron siyang mga nabanggit na mga alleged delivery of big sums of money, yung mga duffel bags, yung mga nasa mga sasakyan na mga tina-turn over, etc., etc. And of course, I got curious, I got interested. So I decided to see him last December 8, daytime, 11 o'clock in the morning, there at the BJMP. So in the presence of his lawyer, Attorney Palad, I interviewed him, I asked questions, searching questions. I played devil's advocate doon sa kanyang mga aligasyon sa kanyang affidavit. So inisa-isa ko po yun, yung kanyang mga aligasyon. Although sinasabi niya na meron pa daw siyang mga iba pang mga alam na isusunod niya in another affidavit. And then, syempre, kasi ako po bilang abogada and bilang dating Justice Secretary, sanay naman po ako na nag-handle ng mga ganitong bagay. Pero dahil nga po mga seryoso ang mga akusasyon, kailangan pong sinusuri ito ng maigi. Kailangan nagiging maingat, lalo na nga po na meron akong sariling personal na experience na yung mga nag-akusa sa akin ay mga laway lang. And then therefore I asked him, meron ka ba na katunayan, mga ebidensya na susuporta dito sa mga aligasyon na may tumawag sa iyo, maski mismo nga si dating Pangulo tumatawag sa iyo, maski si VP Sara tumatawag sa iyo, itong Colonel Nolasco tumatawag sa iyo na instruction ito, i-deliver mo ito, etc., etc. Ang sabi niya, meron daw siya na ebidensya. So sabi ko, I'd like to see that. Before, kung ano man ang pwede kong gawin na makakatulong bago ako to take any action, let me first reserve any judgment. Diba? Kasi gusto ko, pag mga ganitong mga bagay na mga maselan, sensitibo, ay maging maingat. So yun po ang sitwasyon. I stayed there, I think, if I'm not mistaken, for a little over 2 hours. It started my interview of him, na meron namang bantay doon, na guard sa BJMP. There's a CCTV there. About a little more than 2 hours, 11 o'clock, and then umalis kami doon past 1 o'clock. So once, that's December 8, that's holiday. And then naglabasan na itong mga to. Marami na akong mga nakita sa news and then sa social media na mga posts about this.
So yun na ho mga ka-aksyon, no, napakinggan na ho natin si Congresswoman Attorney Laila De Lima. So paano yan mga DDS? Nagpapatulong pala. Kabado na ho mga DDS? Kabado na ba ang iniidolo nyo mga DDS? Relax lang kayo mga DDS. So, alam naman po natin, noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, ay nakulong nga ho ito si Attorney Laila De Lima sa mga di umano'y isinampa na reklamo laban sa kanya. Pero pinatunayan po ni Attorney Laila De Lima sa maraming Pilipino na inosente ho siya. Kaya nakalaya ho siya. Hindi ho yan katulad ni Roque na ngayon nandun pa rin sa ibang bansa kasi takot harapin ang mga di umano'y aligasyon laban sa kanya. O ito talaga ang masasabi natin na si Attorney Laila De Lima ay wala ho talagang inaatrasan. 'Di ba? So, itong expose kasi ni Madriaga, kaabang-abang ho ito. At ito talaga ang atin talaga subaybayan. Itong expose na ito, kung ano ba ang kahinatnan nito. 'Di ba? Kasi seryoso at mabibigat na mga aligasyon ito, mga ka-aksyon. Hindi po ito basta-basta. Kaya tama ho ang sinasabi ni Attorney Laila De Lima. Kailangan suriin ng maayos, mag-ingat, kasi napaka seryoso at mabigat ito ng mga aligasyon. So, yan ho mga ka-aksyon, mga kakamping, no? Aabangan lang ho natin kung ano ba talaga ang magiging ending nito sa expose ni Madriaga. So, paano yan mga DDS? Good luck na lang ho sa inyo yan ha. So, maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone!